Ikot tayo dito sa ano no, sa may Dolomite para ipakita ko sa inyo yung kabuuan ano. Yan dito. Yan no, talagang ang dami po dito. Daming basura mga babayan. Yan hanggang sa dulo ano ko sa inyo no. Papakita ko sa inyo no. May oil spill talaga sir. Meron na ano. Okay po. Ayan mga babayan, yan oh. Nadidetect nila po yung oil spill dito. Ayan oh, may mga talagang makita mo may mga lumulutan talaga na oil oh, yan no. Ay grabe, daming daming basura mga kababayan. At sigurado isisisi po nila ito sa gobyerno na naman kasi sabihin napabayaan ano. Grabe. Pero nakita naman ninyo, dito pa lang na side oh. Ay nilinis dito na side oh. Yan, dito na side nilinis ano. Kaya lang hindi po talaga yung mga water lily, ang dami sa gitna mga babayan no. Ang dami sa gitna. Kaya konting malakas na hangin lang o konting alon lang ay talagang dito po talaga ang bagsak sa may dalampasigan ng Dolomite. Talagang ito po agad ang magiging resulta ng naturang kapag nagkaroon po ng malakas na alon yan o hangin dito sa may Manila Bay ay ito agad ang magiging tatambad sa ating pinakadalampasigan mga kababayan. Nakita naman ninyo ang daming mga sinako dito oh. Ang daming nakasako. Ibig sabihin mga kababayan, hindi lang po talagang sobrang dami lang talaga na dumadagsang mga basura o ng mga water lily dito sa ating dalampasigan. Kaya ganun po. Kaya hindi po natin pwedeng isisi ito sa gobyerno. Yan. At ang dapat nating sisihin tayong mga tao, no? Tayong mga mamamayan ang dapat sisihin dito, yung mga nagbabalahura o nagtatapon ng mga basura sa kahit saang party o kahit saan, lalong-lalo na kapag ang mga nagtatapon ay doon sa mga ilog, sa mga kanal, sa mga kung saan-saan lang yan, talagang ang mas responsibilidad po ay ang tayong mga mamamayan, hindi po ang gobyerno. Kung tutusin ang gobyerno, tayo ang gobyerno na pinamamahalaan po ng isang leader natin katulad ng ating Pangulo. Tayo po ang tunay na gobyerno, tayong mga mamamayan ang totoong gobyerno. Yan. Nakita naman ninyo talagang ito po ay malamang isisisi po ito kung sino ang namumuno sa ngayon na hindi man lang sabihin hindi man lang isinasaayos o hindi man lang nililinis.
Pero nakikita naman ninyo po, araw-araw may naglilinis dito. At araw-araw may nakasako. Ayan oh. Araw-araw may nakasako. Kaya dyan mo po makikita at dyan mo rin po malalaman kung ito po ba ay pinapabayaan. At once na isang linggo, 2 linggo, 3 linggo, kaya isang buwan na 3 buwan na wala po tayong nakitang nakasako dito, tapos pakapal lang ng pakapal at padami ng padami yung mga basura o mga nakatambak na basura dito, yan po ang dyan na po tayo magsalita na hindi na po pinalilinis o hindi na po or pinapabayaan na po ng gobyerno. Yan po, no? Pero kung habang araw-araw ay may nakikita po tayong mga sako katulad yan, no? So santambak na nakasako, ayan, katulad yan, at mayroong din dito, hindi po natin pwedeng sabihin na pinapabayaan na po ng ating pamahalaan ang naturang kalikasan o kapaligiran, ano? Yan. Yan po ang totoo. Yan, kung palawakin po natin ang ating isipan at hindi lang po lahat ng bagay, lahat ng mga kamalian ay isisisi po natin sa ating pamahalaan o sa mga namumuno, kung sinong namumuno sa ngayon. Di ba? Oh, nakita naman ninyo ang daming mga water lily, ayan oh, sa gitna ng naturang Manila Bay. Ayan. O, di ba? Kaya po tayo bilang mamamayan, kapag mahal natin po ang ating bayan, dapat unang-una, dapat natin ipaglaban sa mga may bantang magsakop nito. Pangalawa, dapat nating linisin at alagaan ang ating mga kalikasan. Yan po ang tunay na mamamayan. Pero kung ito po ay pababayaan mo at ito po ay magdudumi ka, tawag nito, magkakalat ka lang, tapos magpuputol mga puno, tapos kapag may mga dayuhan na gustong kunin ang ating soberanyan, ay pabayaan mo lang dahil po sa ma-influensya, malalakas, ay hindi ka po tunay na maka-Pilipino o makabansa. Ikaw po ay isang yung hindi ko alam kung anong tawag sa iyo. Kapag ikaw ay nagpapabaya na sakupin o nakunin basta-basta lang ng mga dayuhan ang ating soberanyan. Ganun po yon. Parang katulad lang po yan ng isang bahay, ng isang komunidad o isang pamilya na nakatira sa isang bahay na pinasok na siya ng magnanakaw at kinukuha yung mga kanyang mga gamit, ay pabayaan na lang dahil may mga baril. Siyempre dapat tayo ay bilang isang may-ari ng bahay, example ko lang po yan, ano, na dapat natin ipagtanggol kahit mamamatay ka man, ay kailangan mong iprotektahan ang iyong pamamahay, lalong-lalo na ang iyong pamilya, di ba? Sa banta ng pagnanakaw o paglusob sa bahay mo. Ganon din po ang example ng ating bayan, na dapat nating protektahan ang mga nagbabantang sakupin at nagbabantang kamkamin o agawin ang ating mga lupain o ating soberanyan. Yan. Alam nyo na po kung ano po ang ibig ko sabihin, at alam nyo na po kung sino ang aking tinutukoy. Yan po ang mga mga iniisip po ng mga alam nyo na. Yan, lalong-lalo na ang mga Maka Duterte ay pabayaan na lang daw dahil po malalakas daw po ang China. Isang pitik lang daw po tayo. Kumaga ang pinaglalaban po ng ating mga
mga bayani nung nung panahon nila, na para hindi po tayo masakop ng ating hindi tayo masakop ng mga dayuhan, ay bali wala na lang po sa nila, no? Sinusubasta na lang nila, napabayaan na lang at hindi ipaglaban ang naturang ating karapatan, dahil po malakas ang impluwensya at malakas ang dayuhan na siyang kumukupkup o kumukuha ng ating soberanyan. Yan po ang mali sa mga Duterte, ano. Yun ang hindi ko po nagustuhan sa naturang isip, ano. Tapos kapag ano po ay kinakanta naman po nila yung lupang hinirang, na ang dulo ng lupang hinirang ay mamatay ng dahil sa iyo. Yan, handang mamatay, sabi ng mga ay handang mamatay ng dahil sa iyo. Ganun po ang nangyayari sa mga bayani natin, ano. At kahit anong mangyayari, mamatay man ng dahil sa iyo o dahil sa bayan. Yun pa ang tunay na pagmamahal sa bayan, hindi yung pabayaan na lang dahil po sa malakas ang limbawa ang China ay isang pitik lang tayo, ganun, hindi na pwede. Pabayaan mo na lang, ganun. Hindi po yung ganun. Ang tunay na makabansa, maka-Pilipino, makabansa ay protektahan ang kanyang tahanan. Yan, ganun po yun. Hindi lang basta-basta napabayaan na lang na nakawin. Yun po ang ibig ko sabihin. Example lang po yan sa nagaganap ngayon, ano. Yan, at kung mali po ako sa palagay ninyo, nasa inyo na lang po yon. Kung talagang mali bala ang ipaglaban ang ating soberanyan at ipaglaban ang ating karapatan. Yan, or kapag sa sa may panatang makabayan nga ikaw ay nanunumpa na igalang mo ang iyong batas, igalang mo ang tungkulin ng paaralan, at igalang mo ang batas at alintuntunin ng ng batas. Ganun. Kapag nagano kayo ng panatang makabayan, kapag naisa puso po ninyo yon, ay talagang dapat ninyo talagang ipaglaban ang ating soberanyan. At kung kahit ano mangyari sa atin, yun po ang gusto ni PBBM. Dito po ako sa ni PRRD na naging project ni PRRD, dahil po alam po naman natin na kapag Manila Bay ay siguradong nasa isip po natin ay si PRRD. At may mga nagagawa naman si PRRD na mabuti. Yung mga inakusa lang sa kanya sa ngayon ay dapat niya pong dapat po nilang harapin. Yan, katulad kay Buloy, dapat nilang harapin. Patunayan nila na mali po ang ipinagbibintang sa kanila, inaakusa sa kanila ay mali. Tayo naman po ay may justice system naman tayo. Ako po ay kahit na ako ay maka-PBBM, ayaw ko rin po ng pakialaman tayo ng ICC. Dahil po sampal po sa ating pangulo po yan, parang sa akin pagkaintindi, sampal po yan sa ating lahat, na hindi po natin kayang gampanan ng ating batas kung tayo ay kung tayo ay pakialaman ng ICC. Ibig sabihin, wala po tayong wala tayo pong ginagawa, di ba? Ipapakita natin sa international court o sa buong mundo na tayo ay umiiral ang ating batas. Kahit dito lang sa ating bansa ay kaya nating lutasin ang mga naturang mga kaso, ganun po yun. Yan, dapat
isipin natin ang pakanan ng ating bayan. Hindi po yung porket na hindi natin kaya ang isang bansa at basta-basta na lang pabayaan. At kung tayo ay nagpapalakas ng ating militarization ay susupili na dahil naggagawa tayo ng tensyon o naggagawa tayo ng hakbang para sa paggira. Hindi naman po ganun. Yan, kapag ang ang pag-iisip niyan ay na laging handa, ay ikaw po ay boy scout na hindi na po antayin po na kung darating pa ang panahon na tayo ay gigirahin ay saka pa tayo maghanda. Yan, dapat maghanda muna tayo. Kapag nandoon na po na tayo ay gigirahin ay hindi na po tayo maghanda, kundi dahil nakahanda na po tayo. Yun po ang pero hindi naman po sinasabi na kapag tayo ay naghahanda ay na po tayo, nagbanta na po tayo ng giyera. Hindi po yun. Wala po yun makitid na pag-iisip lang po ang mga nakapag-isip ng ganon. Yan. Sana naunawaan nyo po ang aking mga sinasabi. Maraming salamat